Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome muli sa ating Cross-Examined Ministry, kung saan pag-aaralan natin ang lahat ng teaching, karanasan, at mga bagay-bagay tungkol sa kasulatan sa Bible sa liwanag ng Ebanghelyo ng Cross. Okay? Sa atin pong mga bago siguro, may mga bago siguro mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook page. Muli, iniimbitahan ko po kayo, mapapakinggan po ito sa ating himpilan sa AWR Palmas Palawan 96.9 FM, ang tinig ng pag-asa sa bawat pamilya. At ito po, pwede nyo po rin bisitahin, in-invite ko kayo na bisitahin ang ating Facebook page at saka ang ating YouTube channel. Just type Cross-Examined at yun na, makikita nyo na po. Pwede din kayo mag-drop ng inyong mga comments, questions, o kaya mga prayers, pwede rin po. Para naman makita namin kung hanggang saan ang naabot nitong ating ministry. Bago po tayo magsimula, nais ko po nang ipakilala sa inyo, ang Cross-Examined Ministry ay isang team ng may member na 3. Banggitin ko po sa inyo ang una, ako po yung una. Bilang speaker, Brother Roy Fidakan po. Sa technical side naman ay ang ating brother na si Brother Kin Diskaya. Sa support at prayer naman ay ang aking mahal na asawa, Elna Pampo Ronyo Fidakan, kasama ang aming anak na si Genesis Fidakan. Yan po, yung aming team. Medyo maliit lang siya, pero sa tulong ng Panginoon, gagamitin ng ganitong ministry para sa ikaliliwanag ng kanyang salita sa mundong nadidiliman. Ang ating pong topic ngayon, nung last time, sa pilot episode natin, pinag-aralan ang kung bakit cross-examined. Nakita na natin na ang cross-examined pala, ibig sabihin ay sisiya sa ating lahat, bagamat pakikinggan natin ang bawat punto, pero hindi agad maniniwala, yet hindi rin naman yung parang suspicious na parang nagdududa, kundi susuriin ng lahat sa liwanag ng buhay ni Kristo, ng Ebanghelyo na at ng kanyang ginawa dun sa cross. Pero ngayon, ang pag-aaral natin sa episode 2, nitong ating cross-examined ay how do you read? Paano ka nga ba nagbabasa ng Biblia? Ano nababasa mo doon? Pero bago natin tingnan yan, nais ko muna sa inyo i-share ang isang Bible verse. Kaya isang napakaganda sa mga gusto na mag-aral ng salita ng Panginoon. Gusto niyo nang suriin. Maaari kasing iniisip na iba, pero hindi naman lahat na susuri ng Biblia. Maaari, pero dun sa mga may gusto ng suriin, ang banal na kasulatan, gusto ko po kayong dalhin sa Biblia na matatagpuan po, isang promise ito, na matatagpuan sa Daniel 9:22. Gagamit po ko ng salin na Magandang Balita Biblia version. Sabi dito, sinabi niya, Daniel, naparito ako, ito'y si Angel Gabriel. Ito yung hindi maintindihan ni Daniel pa yung prophecy ng 2,300. Sa Daniel 9 verse 22, sabi niya, sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Yun pong karunungan at pangunawa dito ay skill and understanding. Pero, baka iniisip kasi na iba, ano naman makukuha natin dito? Ang kausap dito ay si Daniel. Primarily, correct po yun. Si Daniel ang pinag-uusapan talaga sa talata na ito. Pero alam nyo po, pag ginamit natin ang Matthew, ang Daniel 9 verse 23, sinabi doon na si Daniel ay beloved kasi. Kaya siya bibigyan ng karunungan at pangunawa. Mamaya natin makikita ko ng lesson dito bago natin simulan yung bakit how do you read. Pero pag tinignan niyo po ito sa Matthew chapter 3 verse 17, sabi doon, ang beloved ay si Jesus. Tapos i-combine nyo sa Ephesians 1:6, ang sabi doon, ikaw ay tanggap or accepted in the beloved kay Kristo. Tanggap ka kay Kristo. Treated ka kay Kristo na beloved din. So, pag titingnan natin ang Daniel 9 verse 22, hindi lang si Daniel ang beloved. Ikaw din kay Kristo, in Christ. So, magagamit natin ang Daniel 9:22 para din sa ating aplikasyon sa ating sarili.
At ang pangako niya ay napakaganda. Ang Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel ay pumaron kay Daniel para ipakita na hindi lang si Daniel ang pwedeng bigyan. Pati ikaw, pati ako, ng karunungan, ng skill, and understanding. Kaya makikita natin, patas ang Diyos sa lahat ng tao. Especially, dun sa mga taong gusto na talagang suriin ang Biblia. Hindi ko alam kung anong nasa isip mo ngayon. Ikaw na nakikinig. Hindi ko alam kung nagkaka-interest ka ng mag-aaral ng Biblia. Pero kung sakali nagkaka-interest ka na, Daniel 9:22, isang pangako na bibigyan tayo ng karunungan at pangunawa. So, ano nga ba itong topic natin? How do you read? Bakit importante? Tingnan niyo po ito. Sabi ni Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 153, paragraph 2. Ito yung suporta dun sa Daniel 9:22 na binasa natin kanina, kung bakit bibigyan tayo ng skill and understanding. Tingnan nyo, teaching means much more than many suppose. Yung pagtuturo pala ay mas marami pang malalaman tayo na yung pagtuturo eh hindi lang basta maturuan mo lang sila. Mas madami pa doon. Hindi ito parang basta ipaliwanag ko na sa kanila, ayos na yan. Hindi daw. Sabi diyan, much more than many suppose. Yung inaakala natin, alam na natin kung ano pagtuturo, eh mas marami pa doon tayong makukuha. Ito po, it requires great skill. Kanina nakita natin si Daniel ay binigyan ng skill. It requires great skill to make the truth understood. Ang pagtuturo talaga, hindi lang basta masabi mo sa iba ang katotohanan, kundi kasama doon na kailangan din natin na maipaliwanag ng ayos para maintindihan. Hindi lang ito basta sasabihin lang natin tapos bahala na sila kung magdidesisyon na hindi. Pero kasama yun, pero nag-uugat din yun sa naintindihan ba nila. Kasi may mga pagkakataon na maaaring kaya sila tumanggi sa katotohanan ay hindi pa nila lubusang naunawaan. Kaya, babalik po iyon sa atin na nagtuturo, sa mga Kristiyanong nag-share. For this the reason, sabi ni Ellen G. White, every teacher should continue to have an increased knowledge of spiritual truth. Dahil doon, sa ganung dahilan, ang bawat nagtuturo ay dapat magpatuloy pang lumago sa pagkaunawa ng spiritual na katotohanan. Take note, spiritual na katotohanan. Hindi lang basta katotohanan. But, he cannot gain this knowledge while divorcing himself from the Word of God. Siyempre, yung paglago sa spiritual na katotohanan, hindi mo pwedeng makuha nang ihihiwalay mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Kaya, mahalaga na makita natin how do we read. Mahalaga ding matanggap natin ang pangako na bibigyan ka rin kagaya ni Daniel ng skill and understanding. So, bakit nga ba importanteng malinaw ang pagkakapresent mo? Ito ba'y dahil para sabihin kang great speaker? Hindi naman yon. Siyempre, nakita natin sa pilot episode natin na si Pablo nga, hindi lang habol niya. Pero bakit nga ba? Gaya ng ginawa natin ng pilot episode, may gagawin tayo. Case study. Case study. Short case study lang naman para makita natin bakit kailangan na it requires great skill to make the truth understood. Bakit kailangan? Bakit kailangan luminaw pa na maintindihan ng katotohanan? Tingnan niyo po ito. Sa Gawa 8, verse 28, ito pong kwentong ito ay mababasa po sa Acts 8, verse 26 hanggang 27 na nagpapakita na yung eunuch o yung Ethiopian na kanang kamay ni Queen Candice ay galing sa sa Jerusalem para mag-worship. Therefore, nahikayat din siya talaga na maging isang mananampalataya ng tunay na Diyos. Pero, umuwi na siya. Sa verse 27, pauwi na siya, galing Jerusalem na nag-worship siya. Ngayon, sa Gawa 8:28, Acts 8:28, itong gagamitin kong salin po ay Tagalog Contemporary Bible ulit, para mas mababaw-babaw ang salin. Pero gagamit din po ako mamaya ng ibang mga salin pa para mas makita natin yung truth. Sayo dito, nakasakay siya sa kanyang karwahe. Siyempre, marami siya sigurong alalay. At marami talaga kasi isa siyang, ang trabaho niya ay treasurer. Yan. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Therefore, converted na siya na naniniwala sa Panginoon.
Pero nagbabasa siya ng aklat ni Isaiah. Take note, sabi ko nga po nung isang araw, nung isang last time, na wala talagang masamang mag-aral ng Biblia. Pero tingnan nyo ito. Verse 29, sinabi ng banal na espiritu kay Felipe, ito po isang deacon na isa ding missionary na pinili kasama ni Esteban. Puntahan mo at makisakay ka sa kanyang karwahe. Inutusan siya ng Holy Spirit na puntahan ang Ethiopia na ito. Makisakay. Pero, nung sumakay siya, kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Mabilis siguro tumakbo si Felipe at naabutan niya. Or baka mabagal yung karwahe lang. Narinig niya, excuse me, narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaiah. Ang alam ko, nung tinignan natin, kung titingnan niyo po ang context ng Gawa 8, ang binabasa niya ay Isaiah chapter 58. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Anong lesson na makukuha natin dito? May mga tao na palang nagbabasa ng Biblia at pinapunta siya ng Holy Spirit doon. At tinanong ni Felipe, naintindihan niyo po ang inyong binabasa? Tinanong niya. Pero bakit? Tingnan, lagyan natin ng konting brightness picture para bumalik tayo sa ganda ng beauty ng scripture. Ngayon, gamitin ko ulit ang sulat ni Ellen G. White. Sabi niya sa Testimonies for the Church, Volume 8, page 58, paragraph 5, ang sabi dito, the Ethiopian, yung treasurer, yung Ethiopia, the Ethiopian represents a large class. Take note, large class. Napakadami. Yung nire-represent pala ng Ethiopia ay marami. Ulitin natin. The Ethiopian represents a large class who need missionaries like Philip. Bakit kaya? Bakit kanina bibigyan tayo ng skills and understanding? Bakit nakita natin na need talagang ipaliwanag ang truth? At bakit tinanong pa ni Philip na naintindihan niyo po ang binabasa niyo? Tingnan niyo po itong sunod na sinabi ni Ellen G. White. There are those in the world who are reading the scriptures but who cannot understand their true import. Yun ang dahilan ba't tinanong niya na, naintindihan niyo po yung binabasa niya sa Isaiah? Marami kasi ngayon nagbabasa ng Bible. And as of now, mas maraming Bible na napapublish ngayon. Kaya marami pa rin nagbabasa naman. Pero ang problema ay hindi nila naintindihan ang kanilang binabasa. The men and women who have a knowledge of God are needed to explain the word to these souls. May mga nagsasabi na ay, kahit di mo na masyadong alam ang Biblia, ang mahalaga namumuhay ka ng tama. Wala akong masamang mamuhay ng tama, lalo na kung si Kristo ang namumuhay sa iyo. Pero sa kabilang banda, mapapansin din natin na hindi lang yung ating personal na buhay ang gagawin natin pang witness. Most especially, gagamitin din natin yung salita. Kasi kung tatusin, may mga time nagiging imbalance ang mga Kristiyano. On the other side, nagiging ganito. Magaling nga sa Biblia, masama naman ang ugali, kaya tinatanggihan. On the other side naman, ayos lang na hindi ka masyadong marunong mag-Bible study. Ang mahalaga, mabait ka. Ang mahalaga, wala kang inapakang tao. Well, totoo yun. Na nakakatisod yung mga nag-share ng truth and then hindi naman naipapamuhay yung truth. Nakakatisod yun. Pero on the other hand, huwag sana mapupunta tayo sa isang extreme na ayaw na nating explain sa iba yung alam natin. Huwag sana. Sabi nga ng unang Pedro 3:15 ay maghihanda sa pagsagot. Pero sa kaamuan at takot. Yung ipapaliwanag niyo ay yung pag-asa na meron sa inyo, sabi sa talatang. Kaya, makikita natin, ang Ethiopia ay nagre-represent sa mga taong gusto talaga nila malaman yung totoo eh. At malalaman natin kung bakit ganun na lang ka-importante yun. Kasi need natin din na explain sa kanila. Sa bagay, ito pong Testimonies for the Church, Volume 8, ang title po nito ay, ang subtitle niya ay, Illustration of Our Work. Therefore, ang gawain ng isang Kristiyano, ng isang Seventh-day Adventist, ay mag-explain din. Bagamat importante na maipamuhay niya ang Kristiyanong buhay bilang saksi, pero
huwag natin kakalimutan yung isa pang side ng pagsaksi is to explain the word. Ngayon, syempre, kung titingnan po natin, para ma-explain mo naman ang word, ikaw muna ang dapat naliwanagan sa word. Tama po? hindi kasi pwede ako magsabi na, alam nyo, masarap ang spaghetti. Pero totoo, hindi ko natitikman ang spaghetti. Tama ba? Hindi pwede. Importante na, kaya ko sinasabing masarap ang spaghetti dahil alam kong masarap ang spaghetti dahil natikman ko. Kaya parang ganito, sabi ni Pablo, sa unang Timoteo 4:16, sabi niya, ingatan mo ang iyong sarili. Bakit? At ang iyong pagtuturo. Ha? Kasama ba yung pagtuturo ko? Hindi ba yung buhay ko na lang? Kasama din po yun. Bagamat, sabi na iba, action speaks louder than words. Mas madali daw yung sa gawa na lang, hindi lang sa ngawa. Pero, kasali yun. Idiniin pa ngayon ni Pablo, nakasali yung iyong pagtuturo, yung teaching. Manatili ka sa mga bagay na ito. Bakit? Sapagkat sa paggawa nito, ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa'yo. Malinaw po. Bagamat hindi naman natin sinasabing, pag nag-share na ako, maliligtas ako. Huwag naman. Righteousness by works yun. Hindi ho. Nang parang naligtas ka na dahil sa ginawa mong pag-share. Hindi ho. Ang tinutukoy lang ni Pablo dito ay yun mismo ay magiging unang blessing sa nag-share. Kung siya'y maliligtas ng kanyang nalaman, dun sa kanyang katotohanan yun, ang unang makakaranas dun ay yung nagturo. Hindi pwedeng ibang tao ang kakain muna tapos yung nagpapakain ay gutom na gutom. Hindi naman pwede yun. Pero, ang unang makakaranas ay yung nag-share, yung nagbahagi ng salita, yun ang unang makakaranas, at ang mga nakikinig sa iyo. Kaya po, sa totoo lang, hindi pwede ako mag-share dito na sasabihin ko, ang ganda ng gospel. At sasabihin ko, dapat maniwala tayo sa gospel. Pero, hindi ko alam ang gospel. Hindi ko nararanasan kung anong ebanghelyo na ito. Importante yun. Dahil, mas may bisa kapag ikaw muna ang unang nakaunawa, naliwanagan, at nakaranas ng katotohanan. Siyempre, may effect din yun sa kanila. Kaya nga sabi dito, manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito, ay maililigtas mo sa pamamagitan ng gospel, hindi ng pag-share mo, sa paggawa nito, ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Isa pa, makikita din natin na hindi lang pala ito para sa iba, para din sa atin. Kaya pa may mga, siguro may mga listener tayo at saka nanonood viewers natin sa Facebook na paano makakatulong yan sa akin? Hindi naman ako nag-share. Kaya nga po, unang-una, hindi lang ito sa world dapat ibigay, kundi mismo sa nagbabahagi o sa loob ng church. Ito man ay isang ang trabaho man ay teacher, Bible worker, nanay, depende ho. Pero kailangan pa rin ito ng lahat. Hindi ko naman sinabing maging theologian tayo. May mga tinawagan doon, pero importante, saan man tayong larangan o aspeto ng ating buhay, ay alam natin kung paano yun ibahagi. Hindi para pahirapan tayo. Tandaan nyo po, na yun ay para sa ikaliligtas ng iba dahil sa narinig nilang mensahe galing sa nagbigay. So, tingnan nyo po ito. Kaya makikita natin sa 2 Timoteo 2 verse 7 ay ganito ang sinasabi. Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa inyo. Sa ibang salin tayo consider. Importante yun na kung gusto mo talagang suriin ang lahat ng bagay, importanteng pag-isipan mo yung mabuti. Consider mo yung mga points. Kahit po hindi ito, consider natin yung mga points sa akin sinasabi. Pwede po. Pwede po kayong mag-type sa aming Facebook page, panoodin niyo po sa YouTube, at sabihin niyo, mag-ask tayo ng question. Free po na pwede po kayong mag-personal message sa aking Facebook account, pwede din po. Or kahit sa aming kapatid na si Brother King Diskaya, pwede din po kayong o kaya sa aking asawa po. Total, team naman kami. Ngayon, tingnan natin kung bakit importante. Tingnan mo, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Makikita nyo, once na tayo, i-consider natin yung ating mga pinag-aaralan, once na willing na tayo to
to study, to examine sa liwanag ng Ebanghelyo, papaunawa naman yun ng Panginoon. How sweet. Tingnan niyo po ang galing ng Diyos dito. How sweet na hindi siya nagdadamot. Ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat. Ngayon, ano bang problema? Bakit kailangan pag-isipan? Bakit kailangan panghawakan? Ano ba talaga ang problema? Tingnan niyo po. Si Jesus ay one time, sa isang story, tinanong siya ng isang Jew. Nang sabi ay, ano daw yung greatest commandment? Tapos, ito yung kakaiba sa Luke chapter 10, verse 26. Sabi po dito ni Jesus, nung sumagot na siya, nag-reply siya, sinabi ni Jesus sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kasulatan? Ano ang pagkabasa mo rito? Alam nyo, nung tinanong si Jesus, sumagot siya. Pero, in a question form, na parang ibinalik niya yung tanong, ano ba ang pagkabasa mo sa kasulatan? Ano bang nakasulat doon? Alam niyo po, pag may mga time, iniisip ng iba, pag magbabasa, kaya nga po ang title nito ay, How Do You Read? Excuse me. Ang sabi po ng iba, kung anong pagkabasa ko, yun lang. Pero si Jesus mismo nagtanong, ano ba ang pagkakabasa mo? Alam niyo, yung word na sa original po, sa Greek, syempre, Greek naman yung New Testament sa pagkakasulat ng Greek. Ito po, yung Greek word ng ano po dyan ay ito. Yung ano ay dapat translated talagang how. Kaya sa King James Version ng Luke 10:26 sa pagkagamit ni Strong sa kanyang concordance, yung ano po dito ay how. Ng Greek noon ay pos. Nang ibig sabihin po ay in what way. Sa paanong paraan. Kaya pagtatanungin natin, hindi dapat ano ang pagkakagamit dito. Dapat, paano mo binabasa ang mga ito. Yun ang dapat pagkakasalin po. Kaya nga sa English, how readest thou? Sa NIV, how do you read? Yun yung ating title. Yun ang pinagkuhanan ko po. Tapos yung word na pagkabasa, yung readest, yung word na sa Greek ay anaginusko, ang ibig sabihin nun ay to know again. O parang sinasabi niyang, nabasa mo ba talaga? Paano mo yung binabasa? Nabalikan mo ba talaga? Pag titignan natin, itong Luke 10, ang principle na makikita natin dyan ay, paano binabasa ang Bible? Saang liwanag mo siya tinitingnan? Anong lens ang gamit mo? Kasi possible na yung mga ginagamit natin ay sarili din nating kaunawan lang. May mga time, ang naakala natin ay biblical, yung mga ganitong kataga. Halimbawa, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Tapos iniisip natin, yun yung tinuturo ng James 2:20. Papa, what if hindi pala yun? At narinig ko lang yung konsepto ngayon dahil sa iba lang. Pero hindi ko talaga siya sigurado kung nabasa ko. And then yung iba naman, iniisip na iba, basta tama yung pagkakabasa. At basta nabasa ko na, yun na yun. Hindi ang tanong pa rin ni Jesus ay, paano mo hindi nabasa? Hindi ibig sabihin na nabasa mo na sa gantong talata ay okay na yun. Si Jesus mismo ay maingat sa pagtuturo. Ginamitan niya ng how. Paano natin binabasa ang Bible? Sa tingin ko, yun ang isa sa problema. Baka kasi sinasabi na iba, hindi naman siguro ako kasali dyan kasi hindi mo na ako babasa ng Bible. Darating ang time. Magkakaroon ka ng pagkakataon na mabasa ang Bible. Lalo na kapag may burden ka. Lalo pag struggle. Pero paano binabasa ang scripture? Anong ginagawa mo? Anong tinitingnan mo? Kung paano mo siya tingnan pala? Yan. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Bakit? Importante bang malaman talaga natin kung paano tamang basahin o paano tingnan? Kasi dito nakalagay in what manner or yung kanyang ibang ibig sabihin pa, what means? Anong pamamaraan mo? Anong pamamaraan ginagamit mo? Anong mga pamamaraan ginagamit mo para basahin ang scripture? Anong liwanag? Nung last time, nakita natin dapat sa liwanag lang ng Ebanghelyo ng Cross. Pero tingnan natin yun ng mas malalim pa. Importante ba talaga? Tingnan nyo ito. Alam natin nabubuhay na tayo sa huling mga araw. Pero anong time? Saan tayo sa huling araw? Sabi ng iba, yung panahon na malapit na si Jesus, dumating. Tama ho yun. Pero alam niyo ba na yung panahon bago dumating si Jesus, sa Apocalypse ay nasa panahon po tayo ng panahon ng Laodicea, which is yung huling symbolic church.
doon sa 7 churches. Kaya tingnan natin, anong pwede natin makita doon sa Laodicea na maaaring pag tinignan natin, mas maintindihan natin bakit ko nga, gaano nga ba kaimportante na basahin ko ang Bible sa liwanag na tama, sa lens ng tama, o sa liwanag ng cross. Tingnan natin. Tingnan niyo po. Sa pahayag o Revelation chapter 3 verse 17, ang gamitin kong salin ay Salita ng Diyos version. Mababaw din to na salin, pero mas mababaw po yung Tagalog contemporary. Sabi dito, eto yung opinion ng Laodicea sa sarili niya. Sinasabi mo, ito yung nagsasalita ay si Jesus din po, the true witness. Pero sabi dito, sinasabi mo, yung Laodicea, ako ay mayaman, ako ay naging mayaman, at hindi nangangailangan ng anuman. Yun ang kanyang isipan. Ulitin po natin. Ang iniisip niya sa sarili niya, ito po yung spiritual ang pinag-uusapan, medyo nagkamit na siya ng mga kailangan niya at wala na siyang pagkukulang pa. Ibig sabihin, para lumalabas, hindi ko na kailangan ng dagdag light. Yun ang kanyang sinasabi sa kanyang heart. At yun ang nakita ng true witness na si Jesus. Pero, hindi mo alam na ikaw ay sawimpalad, nararapat, kahabagan, maralita, at hubad. So, kung titingnan natin, ang kondisyon ng Laodicea ay, bagamat itong sawimpalad, nararapat, kahabagan, maralita, ay nandyan, pero ang focus natin ngayon ay bulag. Kapag inisip natin, how do you read? Ang ating syempreng iniisip ay, kung paano mo binabasa, ginagamit mo ang anong sense? Very good. Eyes. Mata ang sense na ginagamit mo, organ. Pero dito, makikita natin na ang problema ng Laodicea ay bulag din siya. And spiritual blindness yun. Dahil wala namang literal na bulag talaga. Bagamat may mga literal na bulag, pero makikita natin na tinutukoy dito spiritual blindness. So, anong kondisyon meron tayo? Yun. So, kaya importanteng basahin ng ayos ang scripture para ipaliwanag sa iba, para magbigay din ng pag-asa sa iba, ay hindi lang para matulungan silang maligtas. Hindi lang ho yun. Para malaman lang nilang kaligtasan. Kasama yun, at yun ang pinaka-main point, pero para din makita natin na meron tayong spiritual na pagkabulag. Para matanggal yun. Kasi may mga pagkakataon na baka ang pagbabasa natin ng scripture, nabasa ko naman kasi kahit anong gawin ninyo, mababasa naman talaga. Example nito ay, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Paano natin yung tinitignan? Paano natin tinitignan yun sa liwanag ng Ebanghelyo? Halimbawa, yung sinabi ni Jesus sa rich young ruler na kung gusto mo pumasok sa buhay na walang gan, tuparin mo utos. Paano mo yung tinitignan? Tinitignan mo ba yun as ganito? Si Jesus nga nagtuturo na sumunod para mapunta sa langit. Yun ba talaga ang tamang interpretation? Yun ba talagang liwanag niyon? Or baka pag tinignan natin yun sa liwanag ng cross, mas marami pa tayong makita. Halimbawa pa, isa, naalala ko tuloy ito yung daan makipot, na sabi nila parang mas maluwang naman yung sa kapahamakan, sabi ni Jesus. Paano mo yung tinitingnan? Paano mo yung binabasa? Iyon ba ay ang ibig sabihin talaga, mahirap talaga pala ang kaligtasan at mas madali pang sumuway? Paano kaya natin yung titignan? Siyempre, careful lang din tayo. Hindi po, ito yung principle na ating pag-aaralan, yung how do you read ni Jesus ng Luke 10:26, ay hindi twisting ng scripture, yung parang pinipilipit ng talata para lang sumang-ayon sa gusto niya. Hindi ho. Pero ito ay mas balanse, mas tamang paraan ng pagbabasa ng Biblia. Paano natin tinitingnan? Yung mga ganun. Halimbawa, meron pa isa, naalala ko, yung lampasan natin ang katwiran ng mga Pariseo o ng mga Hudyo. Paano natin tinitingnan? Does it mean kung masunurin sila, dapat double effort din ako sa pagsunod? Ganun ba? Pagtingin natin, titingnan natin yung sa mga susunod po. Pero at least nakita natin, when we cross-examine everything, kapag titingnan natin lahat, paano natin yung binabasa? Anong lens ang gamit mo? Ngayon, nakita natin bulag. Yan ang kondisyon ng Laodicea. Pero, umapekto ba yun sa the way ng pagbabasa ko? Yung spiritual ko bang pagkabulag bilang Laodicea ay umapekto kaya yun sa aking pagbabasa ng Bible?
At syempre, kung anong binasa mo, minsan may tuturo mo yun sa iba. Tama? At yung makikinig sa'yo, maapektuhan nun. Pagamat sila hikayatin mo mag-aral ng Biblia, maapektuhan pa rin yun. Pero, maapektuhan nga ba ang pagbabasa ko ng Biblia ng spiritual kong pagbulag? Tingnan natin. Sabi po sa Mateo 6:22, teaching ni Jesus sa Sermon on the Mount. Sabi ni Jesus, Tagalog Contemporary Bible Lit na version, ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Napansin niyo po, unang principle pa lang, sa ating eyesight, naaapektuhan nun ng buong body natin. Kung ilalagay natin yan sa spiritual, kung ano man ang makita ko sa scripture, kung ano man yung unawa ko sa scripture, maapektuhan nun ako as a whole being. Sabi dito, kung malinaw ang iyong mata, which is, kung nagamot na ni Jesus ang spiritual blindness ko, dahil yun yung sa Laodicea, kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Pero, ngunit, kung malabo, sa ibang salin, masama ito, kaya nilagyan ko po ng bracket. Kung malabo, that is, kung ako ay apektado ng pagiging lukewarm, pagiging malahininga. Sa susunod natin tingnan kung bakit naging malahininga sila. Siguro gagawa din po tayo ng series dyan para maganda. Kung malabo ang iyong paningin, which is kung blind ako spiritually, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. Kung malinaw, maapektuhan nun. Kung malinaw ang iyong paningin, iyong eyesight, spiritual eyesight, maapektuhan nun ang buong pagkatao mo. Pero ganun din ang kapag blind ako. Maapektuhan noon ang aking buong pagkatao. Sabi pa nga dito, ito pa yung isang principle na nagulat din ako nung una ko itong binasa. At kung ang liwanag mo'y madilim. Alam natin na scripture, Psalms 119 verse 105, ang salita ay ilawan. At kung ikaw ay kumukuha ng liwanag dito, pero sabi dito, mapapansin nyo, at kung ang liwanag mo'y madilim, paano? Nagbasa ko ng Bible para kumuha ng liwanag, pero naging madilim. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Paano nangyari yun? Kung malabo ang paningin. Therefore, pag nagbabasa ng Bible, tapos, hindi pa ako nagagamot ng Panginoon sa spiritual blindness ko, sa spiritual na pagkabulag, possible na yung liwanag na kinuha ko dito ay maging kadiliman pa. O ma-turn ko into darkness pa. Possible yun. Hindi para pagtakutin tayo. Naku, hindi ho nananakot ang Panginoon. Never ever gagawin yan sa'yo. Pero nakita natin, naapektuhan ng spiritual blindness ko kung ako may lukewarm pa. At sana, Panginoon, kami ay matanggalan mo ng kadiliman sa aming mga mata. Kung nandun man tayo, ito ang mangyayari po. Possible na kung ano makuha ko dito, ganun din. Ngayon, baka sabihin nyo, paano yung nangyari na nakikinig ka naman sa Bible, tapos liwanag ang gusto mo, pero yung liwanag na yun, dahil nga bulag ang eyes ko, spiritual, ay nagiging madilim pa. I-check natin siguro. Gamit tayong isa pang case study number 2. Yung kanina, yung kay Philip. Ngayon naman, ito po, i-check natin nga sa Exodus 19. Sa Exodus 19, ito po, ang Exodus 19 ay, ito yung bago sabihin ng Panginoon ng 10 utos. Exodus 20 yun. Tama? Exodus 20 yun. Pero itong Exodus 19, may katakataka dito at magagamit natin ito yung how do you read. How do you read? Kung talaga na nakaka-apekto the way kung pag-aralan ng scripture, kung ang aking eyesight ay bulag, so possible bang mas malala pa doon? Possible ba? At ito ginagawa ng Panginoon po para mas makita natin yung hope. Kasi ang problem na nakita natin, lagi may solusyon. Pero ano ang mangyayari sa solution without understanding din yung problem? Kaya titingnan natin. Exodus 19 verse 3, papaano nila basahin ang Diyos? Yan naman, yan ang titingnan natin dito. Kasi, para ka na rin nagbabasa pag nakikinig, tama? At gano'n naman talaga. Ang isang tao, pag sinisiyasat mo, para mo na rin siyang binabasa ang buhay niya. Kaya nga sa 2 Korinto, 3:3, ay tayo yung mga buhay na letters na binabasa ng marami. Ibig sabihin, ang Diyos din, pwedeng ganun din ang treatment mo. The way you read Him, His character, kung paano mo siya unawain, kung anong kanya ugali, ay yun din yun. Para ka na rin nagbasa ng Bible. So, wala mang Bible dito sila. Pero alam natin na audible o naririnig talaga nila yung tinig ng Diyos. So, para na rin sila nagbabasa ng Bible. Parang equivalent na rin. At pwede naman yan.
Pero syempre, sa panahon natin, meron na tayo nito. Buong-buo na. So, sapat na to para marinig ang tinig ng Diyos sa salita. Pero dito, kukuha tayo ng principle kung bakit importante na magamot tayo sa spiritual blindness at magamit natin yung principle ni Jesus na how do you read? Kasi ito po, 19 verse 3, si Moises ay umakyat tungo sa Diyos. Ito po yung nandun sila sa Mount Sinai. At tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, ganito ang sasabihin mo, may clue, sa sambahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Therefore, may message. Pero gamitan natin, how do they read? Paano nila binasa yun? O paano nila pinakinggan? Paano nila pinanawa? Verse 4. Excuse me. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo. Which is gusto ng Panginoon pakita na yung mga ginawa niya para sa kanila. While they are slaves. Uy, parang naalala ko tuloy Romans 5. While we were yet sinners. Bago pa tayo magsisi, bago pa tayo nung mga makasalanan pa tayo, may ginawa ng Diyos. Yun ang unang message dito. Excuse me po. Kung itutuloy natin, nakalagay dito, at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila. At kayo'y inilapit ko sa akin. Napansin nyo, ang unang message niya na ipapasabi, sabi sa verse 3, may sasabihin siya. Pagka verse 4, ano mapapansin nyo? Di ba mapapansin nyo na, number 1, yung ginawa na niya para sa kanila. Nung sila pa ay slave. Number 2, ay ito. Kung ano siya para sa kanila. Ano ba siya para sa kanila dito? Siyempre, ginamit niya ang ilustrasyon ng agila. Ipinapakita niya na siya ay nag-aalaga sa atin na parang agila. So, ano binapakita niya? Ugali niya. Ang unang message niya ay hindi kung anong gagawin mo. O gawin mo to, hindi ho. Ang unang message niya ay kung sino siya. Kung sino siya. At dito, sa pakpak ng agila, which is, makikita natin na kung caring ang isang agila, maganda sana pag-aralan natin yung agila. Pero, next time. Kung caring ang isang agila, ibig sabihin, ganun siya. Much more. Kasi sabi niya, at kayo'y inilapit ko sa akin. Hindi ang Israel ang lumapit sa kanya. Siya ang nagpalapit sa kanila. Kaya hindi nila pwede pagmala na, kami kasi humanap sa Panginoon. Hindi ho. Makikita natin. Ipinapakita niya na, sa simpleng verse na to, makikita mo agad, gospel truth. Makikita natin. Karakter niya, ginawa niya, at kung paano niyang sinusuyo sila. So, yun ang message niya. Then, verse 5, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Ano daw yung message niya? Yung ginawa niya para sa kanila. Kaya ngayon, yun ang conclusion. Kung niligtas niya tayo, ginawa na niya while we were yet sinner, ito lang ang kanyang request. Kung meron man siyang request. Sabi niya, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo'y magiging sariling pag-aari. Hindi po dito, kung titingnan natin, hindi po dito sinasabing gawin yung sarili nyong maging pag-aari ko. Hindi po. Ang sinasabi dito ay, kung susundin yung aking tinig at tutuparin ang aking tipan, magiging ganun kayo. Yan yun, as a result itong dulo. Pero, sumagot sila sa verse 8. Kasi sabi ng Panginoon, kung susundin niyo aking tinig at tutuparin ang aking tipan, magiging ganun kayo. Sumagot sila. Ito ang respond ng Israel. Ang buong bayan, verse 8, ito po, ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Gumawa sila ng promise. Pero ang promise nila ay, yung lahat ng sasabihin ng Diyos, lahat ng sinabi niya, aming tutuparin. Nangako sila sa Panginoon. At iniulat ni Moses ang mga salita. Iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. So, ang tanong natin dito ay, tama ba yung response nila? Pag ginamitan kaya ito ng how do we read, kung paano natin tamang basahin sa liwanag ng gospel, tama kaya? yun yung titignan natin. Tama kaya yung kanilang understanding?
Hindi kaya meron tayong dapat malaman? Kasi kung totoo yun, dapat nating i-check kung tama yung kanilang pagkaunawa. Pero tingnan po, babalikan natin ito. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan. Nilagyan ko ng kulay yellow yung susundin at tutuparin. Kasi inisip na iba, tama yun, yung sagot nila sa verse 8. Gagawin nila yun, tutuparin eh. Pero alam niyo ba, pag tinignan natin ito sa tamang lingwahe ng Hebreo, syempre, ang sulat ng Exodus, ang Old Testament ay sa wikang Hebreo. Tingnan niyo po. Yung word niyan, at kung hindi ko po kasi nailagay dito eh. Pero yung word na susundin at tutuparin, sa Hebreo po, yung susundin po ay shama. At yung word na shama ay makinig. Tama naman na, syempre, hindi mo masusunod kung hindi mo muna papakinggan. Pero ang totoo, hindi po dapat nakalagay dyan ay susundin, kundi kung inyong pakikinggan. Romans 10:17, yun yung pananampalataya sa salita. Kung inyong pakikinggan, yun ang tamang unawa. Pero ang isip nila, susundin namin yan. At yung word na tutuparin ay shamar. At yung shamar po ay, ang ibig sabihin po nun ay, ingatan. Ay ano ba yung tipan? Yung tipan po, sa mabilisan lang na pagpapaliwanag ay pangako. Kung babasahin ulit natin, ganito mangyari. Kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking pangako, palitan natin yung susundin at saka tutuparin. Kung tunay na inyong pakikinggan ang aking tinig at iingatan ang pangako ko sa inyong mga puso. Magiging ganun kayo. Yun ang tama. So, yung sagot nilang gagawin nila ay parang lumalabas, china-challenge nila ang Panginoon na parang lahat ng sinabi mo, Panginoon, kaya namin gawin. Parang ganun ba ang lumalabas? Pero totoo bang kaya nila? Tingnan nyo to. Alam ko isipin na ba? Hindi nila kanaya kasi 40 days later, sumamban sila sa Diyos-Diyosan. Pero tingnan nyo ito. Huwag muna yung 40 days later na sumamba na sila sa Diyos-Diyosan. Tingnan lang muna natin si pinakasimple. Ang kasunod ng Exodus 19 ay chapter 20. Di ba alam natin na Exodus 20 ay yung pagsasalita ng 10 utos. Sabi nila dito, ang lahat ng sinabi, kasama yung 10 utos, ayaw na daw ang gagawin nila, yun ang gagawin nila. Tutuparin nila yun. Dahil mali nga yung unawa nila dun sa sinabi dito sa 5. Kaya ang alam nila, ay yun ang pinagagawa sa amin, gawin natin. Tingnan nyo. Bakit nila naisip to? Bakit nila naisip? Una, eto, number 1, bago tayo pumunta sa Exodus, pangunang dahilan ay, saan ba sila galing? Di ba galing sila ng Egypt? At sila doon ay mga alipin. So pag titingnan mo sa ganung konteksto ng pag-iisip, sila ay mga alipin. Kalalabas na nila sa pagkaalipin 400 years. Ibig sabihin, ang mindset nila ay, kung ano ang sinabi sa amin, yun ang gagawin namin dahil ang tingin namin sa Diyos ay taskmaster. Boss. So, mahalaga ba na tama ang iyong pangunawa? Opo. Kasi, kapag mali ang tingin natin sa scripture, ang unang naaatake ang ugali niya. Na pagkamalan nila na boss ang Diyos o taskmaster lang, hindi father. Hindi ama sa langit. Naalala ko tuloy yung prodigal son. Yung kwento ng prodigal son, inisip niya na boss siya na paglilingkuran. Kaya nga sabi niya, huwag mo na ako ituring na anak. Ituring mo na ako na bilang isang alipin. Yung plano niya sabihin, pero hindi niya nabanggit. Pero the same din yung panganay. Nagpakahirap ako dito, tapos hindi mo ako binigyan ng kambing. Kita niyo yun, ang tingin nila ay boss lang ang kanilang ama. At ganoon din dito. At nauuwi na naman yung sa prinsipyo na hindi kasi nila tama na nabasa. O ang pagkabasa nila ay isang taskmaster ang nagutos, kaya kami, susunod lang kami. At para makita natin yun, tingnan nyo, nung nagsalita ng Panginoon, syempre, binasa ng Panginoon ang buong 10 utos mula verse 3 hanggang 17 ng Exodus chapter 20. At pagka 18, eto na, nangako sila, babalikan po natin, sabi nila lahat, kasama sa 10 utos. Lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Sa saling ito, sinabi, pero
lahat ng sinabi, sasabihin pa, gagawin nila. Yun ang tamang rendering. Pero tingnan nyo, nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trompeta at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, yun ang nakita nila. Dahil ang kanilang tingin ay taskmaster ang Diyos. Ang una nila nakita yung kulog, yung tunog ng trompeta, which reminds them nung pagiging alipin nila. At nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, anong result? Yung kanilang pangako? So, nasabi nila yung susundin ng Diyos dahil hindi nga nila masyadong kilala ang ugali ng Diyos. Naapektuhan yung kanilang pagbabasa. And then, ang nangyari ay, o pagkakilala sa Diyos, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo. Alam niyo, balikan lang natin ng konti ito. Ano nga ang ugali ng Diyos? Di ba sabi niya, ako ay parang caring mother, kagaya ng agila. Bagamat siya male, hindi siya pwede natin ituring na feminine, pero itinuring niya sarili niya as illustrated by caring mother, nag-aalagang ina. At siya pa nga nagpapalapit sa kanila. Pero, ihambing natin itong verse 18. Tumayo sila sa malayo. Napansin niyo ba na may maapektuhan ka talaga ng iyong kung anong paraan ng iyong pagbabasa ng Bible, naapektuhan nun yung pagtingin mo sa Diyos. Sa kanila, ang tingin nila, inutos to, gagawin ko. Pero hindi pala yun ang tunay na ibig sabihin ng Diyos. Kaya ang resulta, lumalayo sila. Possible ba na kung anong tingin mo sa Diyos, aapekto yun the way ka rin magbasa ng scripture? Possible. Kasi yung tingin nila sa Diyos, taskmaster. Lumalayo sila sa Panginoon dahil sa ganung mindsetting. Pero meron pa. Tingnan nyo. Verse 19, at sinabi kay Moises, kayo na lang, o si Moses na lang sinabi, ikaw na lang, parang ganyan, kayo na lang ang nagsalita sa amin at makikinig kami. Nangako na naman sila ng padalwa. Pero ang totoo, hindi naman sila nakikinig lagi kay Moses. Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Tingnan niyo po yung mindsetting nila kung paano nag-shift in deeper, na palalim na ang karakter ng Diyos ay sa kanila nagiging masama. Tingnan niyo bakit po? Huwag na po ang Diyos. Bakit? At baka mamatay kami. Anong tingin na nila sa Diyos? Mamamatay tao. Kung totoo yun, tingnan niyo, kung totoo talagang papatayin sila ng Diyos pag nagsalita siya, bakit buhay sila nung nagsasalita sila dyan? Buhay pa naman sila dyan. Nakapagsalita na ng Diyos ng mula Exodus 20 verse 3 hanggang 17, nakapagsalita. Buhay naman sila. Pero sabi nila, huwag na po yung pasalita ng Diyos, ikaw na lang, makikinig ka kami. Tapos, ang isip na, baka kasi pag nagsalita pa siya, mapatay na kami. Anong kaisipan niyo? Napansin niyo po, hindi ito basta, ang cross-examine na hindi basta ay share lang sa inyong katotohanan. Ipapakita natin, possible, maaaring posible, na napagbibitahan natin ang ugali ng Diyos. Ang Diyos na pag-ibig ay sa kanilang pag-iisip, ay mamamatay tao. Posible yun. Bakit? Isaiah 55. Ang sabi doon ay, kung gaano kataas ang langit at lupa, ganun din magkaiba ang isipan ng Diyos at ng tao. At sa tao, ang itsura niya sa kanilang pag-iisip ay, baka patayin kami. Sa Diyos naman, wala man akong ganun gagawin na yung totoo. Kasasalita ko, hindi mo kayo namatay. Wala akong intention patayin kayo. Kaya sabi ni Moses, kaya sinabi ni Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Paano nasabi ni Moses? Alam natin sa Deuteronomy, binanggit ito sa verse, sa last chapter na si Moses ay kaibigan ng Diyos dahil nakikipag-usap siya. Or parang ganito, si Kristo ay nabubuhay kay Moses. Kaya kilala niya ang Diyos. Kaya si Moses, yung Moses na nagsasalita sa kanila ay tinitirahan ni Kristo at kaya kaya niya magsalita tungkol sa Diyos. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yung mga manifestation na hindi para sila ay takutin para ay papatayin tayo ng Diyos. Hindi yun. Inilabas lang yun ng Diyos para pakita na yun ang dahilan. Dahil sabi nila, susundin. O sige, ipapakita ko muna sa inyo ang kapangyarihan ko.
para makita na totoo ba kayo sa inyong sarili. Hindi para takutin. Hindi nananakot ang Diyos. Pero sabi dito, para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng paggalang sa kanya at nang hindi kayo magkasala. Yun pala ay magpuproduce lang sana ng respect. Totoo, ang Diyos ay pag-ibig, pero huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay banal. At yung ginawa ng Diyos ay hindi para panginigin sila. Ay, naisip kasi natin, o di ginawa nga ng Diyos para panginigin sila. Hindi ho. Ginawa ng Diyos yun para masaliksik nila ang puso nila doon sa kanilang mga sinabi. Yun ang konteksto ko. Pag dudugsong natin, ang Exodus 20 at saka Exodus 19 na nangako sila eh. Totoo ba sila doon sa kanilang sinabi? Pero ang tingin nila doon sa ginawa ng Diyos na yun ay baka patayin sila. So anong kauwian nito? Paano ba talaga binabasa ang Biblia? Paano talaga? Ito ba sa pagtingin sa Diyos bilang isang mamamaslang? O sa isang Diyos na handa kang samahan sa hirap at lalo na sa hirap ng buhay? Yun eh. Yun yung pag-asa. Ano ba ang tingin ko talaga sa Diyos? Ang Diyos ba pagkababagyuhin, lumilindol, yan ba yung Diyos na parang upok sa niya ako? Ganun ba ang tingin mo sa Diyos? O may mas maganda siyang larawan pag tinignan ng maayos ang Biblia, pag binasa ng maayos? Tingnan niyo kung bakit. Verse 21, tumayo ang tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Dalawang magkaibang tao. Isa na tinignan ng Diyos sa ganito, makapal na ulap. Sa ibang salin, madilim to eh. Sa kadiliman pumunta si Moses dahil makapal nga yung ulap. Pero pumunta siya doon, hindi siya natakot sa Diyos. Bakit? Hindi mo siya papatayin. Kung sasabihin natin, ay kasi si Moses ay yung matuwid mo. O so, ibig sabihin, merong isang matuwid at yung iba hindi matuwid. Dahil sa ganon, lahat naman sila walang matuwid kahit isa, sabi ng Roma. So, bakit nakalapit si Moses? Isa lang. Alam niya at kilala niya kung sino siya. Anong matututunan natin dito? Anong principle ang pwedeng makita natin sa senaryong ating tinalakay? Sa mga points natin tinignan. Siyempre po, gagamit uli ako ng sulat na isang Adventist pioneer, kakilala na natin ito ngayon, na si E.J. Wagoner. Sa kanyang aklat na Living by Faith, page 95, paragraph 3, sabi dito, God is just and kind. Number 1 lesson agad. Yun ang gusto ipaunawa ng Panginoon sa kanila. During yung moment na sinabi ng Panginoon na kung papakinggan niyo ang aking tinig at iingatan ng aking tipan, kasi mabait siya. Yun ang unang gustong ipaunawa ng Panginoon sa bayan ng Israel. At yun ang gusto niya ipaunawa sa lahat ng nagbabasa ng Scripture. He is not a tyrant. Yung parang taskmaster na hindi nakakaunawa. Hindi siya ganon. And He does not set tasks before you without showing you the way to perform them. Hindi niya sasabihin, eto na ang task mo, gawin mo na yan. Hindi yun ang kanyang nais na sa atin na parang, ano gagawin ko pa? Bahala ka sa buhay mo. Hindi siya ganon. Eto pa, He not only shows the way, hindi lang niya sasabihin, ito ang paraan. Hindi lang yon, but supplies the power. Napansin niyo ba? Double blessing ang gusto niya ibigay. Ipapakita niya sa'yo kung paano gawin, pero dahil alam niyang sa loob natin walang mabuti, hindi tayo makagawa ng mabuti, Romans 7:18, siya din mismo ang nagbibigay ng kalakasan, ng buhay, para magawa mo yun. At kaya nga kailangan si Jesus pumasok sa ating puso. Ano ang problema? The trouble is with the way we read His commands and exhortation. Sa tingin ko, yun ang problem din ng Israel. The way binabasa natin. Kaya nga si Philip, nakita natin, nagtatanong siya. Naintindihan niyo po yung binabasa niyo kayo doon sa Kasi nakita natin, possible na yung light na tinatanggap natin, gaya ng sinabi ng Macho kanina, yung light ng pagbabasa ng Scripture ay possible, nagiging dilim pa. Dahil the way we read, ay inisip natin, gaya ng sa prodigal son, na parang boss lang siya, pero hindi siya loving father. Nagkakaroon yun tuloy ng injury sa ating soul at the way i-treat natin din ng ibang tao. Kaya ang gusto ng Panginoon, makilala mo ko. At gusto ko ipakilala sa iyo ang sarili ko sa way ng pagbabasa sa liwanag na Ebanghelyo.
So ano ang pagpapala? Ano ang solusyon ng Panginoon sa problemang ito? Meron nga ba siyang solusyon? Tingnan po natin. Tingnan natin, ano solusyon niya? Tingnan niyo po. Siyempre, iniwan natin kanina yung situation na sa Revelation 3, verse 17 na ganito. Nalaman na natin na bulag ang tao. Pero hindi natin binasa ang solusyon ni Jesus sa verse 18. Kaya basahin natin ngayon. Sa verse 18 ng Pahayag 3:18, Revelation, kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinadalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran. At pati na rin ng gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Wait lang, hindi mo na natin tatalakayin ano yung gintong pinabibili at saka yung damit. Ang talakayin lang natin ay yung huli, yung pati na rin yung gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Yung word na gamot sa mata, hindi naman po siya talaga gamot sa mata na parang yung parang possible na pwede din yung gamitin, pero ang tunay na salin po niya ay yung word na anoint, pamahid. Yan po. Yung word na anoint ay pamahid. At yun ay mas magandang salin kaysa sa salitang gamot. Bagamat sasabihin na ba, parang ay mo. Possible na ganun, pero mas malapit yung word na anoint. Kasi may kinalaman yun sa pagpili sa mga pari at sa hari. Ano kaya yung pamahid na yan? Siyempre, hanapin natin yung word na anoint. Dahil yun yung tunay na wordings ng Revelation 3:18. Hanapin natin sa ibang scripture yung word na anoint. At tingnan natin mismo kay Jesus. Kasi sabi niya, how do you read? Pero dahil nga hindi natin mabasa without yung tinatawag na eye salve sa English na pang-anoint, sa mata natin, tanungin natin si Jesus, ano ang pamahid na yun? Ano yung pamahid na yun? Hanapin natin yung word na anoint o pamahid. Tingnan niyo po ito. Sa mga Gawa 10:38, salita ng Diyos version, eto po, alam ninyong kung papaanong si Jesus na taga Nazaret ay, pinahiran, yun din yung pamahid, yung term na yun, anoint, pinahiran ng Diyos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan. So, ano sa talatang ito ang eye salve? Ang banal na espiritu mismo, ang pamahid sa mata. Kay Jesus, siya mismo pinahiran. Hindi dahil bulag siya, kundi pinili siya. At yung word na yun na anoint ay para piliin ang isang tao. Ginagamit yun ni Samuel sa pag-anoint sa hari na si David, pero dito din, pinahiran din ng Diyos. So, kung pamahid sa matang dapat malagay sa atin na eye salve nga, ang pamahid na yun na ginagamit ng Diyos kay Jesus nung pinili siya ay Holy Spirit. So, bakit kailangan ng Holy Spirit? Bakit kailangan yung eye salve na ipahid? Tingnan niyo po. Isa pa. Si Jesus mismo magsabi, Luke 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumaasa akin. Bakit? Dahil pinahiran niya ako upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga dukha. So nakita nyo, ang pamahid sa mata ay Holy Spirit, pero ang intention, kaya ilalagay yun as anointing o panggamot sa mata ay dahil yun lang ang parang para mas tingnan mo ang Bible sa liwanag ng ebanghelyo, para maituro mo yun sa iba, just like Jesus. So, ang gagamitin pala ng Diyos para maayos nating mabasa ito ay ganito. Ang tanong ni Jesus sa Luke 10:26 ay, how do you read? Pero ang sagot pala ay, we must read it in the light of the gospel na isi-share ng o ituturo sa atin ng Holy Spirit. Dahil siyang pamahid sa mata para matanggal yung pagkabulag, para mas malinaw kung makita ang kasulatan sa liwanag ng ebanghelyo. Yun ang tamang pagbabasa ng Bible. Gaya nga nung last time natin na pag-aaral, yung pilot episode natin, titingnan natin to sa liwanag ng ebanghelyo at ng pagkapako ni Kristo sa cross. Kaya may cross-examine. Napansin niyo po, sinugo niya ako upang pagalingin ang mga sugatang puso. Pagka nakita mo na ang Bible as sa liwanag ng ebanghelyo, just like Jesus, magagamot mo na ang sugatang puso. Magagamot na natin na even itong simpleng ministry ng radio na ito, itong sa even ang AWR Pamas, kung ang liwanag ng ebanghelyo na nakita natin sa bawat pages ng Bible, magagamot na ang sugatang puso. Kahit na yung mga bihag ay makakalaya o yung mga spiritually
prisoner ng sin ay makakalaya at marirestore ang mga bulag. Napansin nyo, apekto yun sa ibang Laodicea kapag ako mismo ay nagamot sa pamamagitan ng tamang unawa ng Biblia sa liwanag ng Ebanghelyo. Magagamot ang ibang bulag. At sabi dito, sinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi. Sana maging ganun ang focus natin. Panginoon, pag titingnan ko, gusto kong makita ito sa liwanag ng Ebanghelyo para makilala kita ng lubusan pa. Para makilala ng lubusan. Ngayon, kung tatanungin natin ito, so, kung titingnan ko pala, ang purpose pala bakit mag-aaral tayo ng Bible is para matanggal yung pagkabulag at makita ang Ebanghelyo, ang ugali ng Diyos sa liwanag ng Ebanghelyo. So, kung titingnan natin yan sa liwanag ng Ebanghelyo, saan tayo titingin? Saan tayo titingin? Siyempre, yung last part natin, ang nakita natin ay, wala na ako, sabi ni Pablo, wala na akong ibang ipapangaral kundi si Kristo at ang kanyang pagkapako sa krus. Therefore, ang liwanag na yun ng Ebanghelyo ay babalik ulit kay Kristo. Bawat pahina ay si Kristo. Na kapag babasahin ko ang banal na kasulatan, kung iyan may prophecy, ang kauuwian nito ay tamang pag-unawa ng ugali ng Diyos. Ngayon, bakit si Kristo? Eto. Bakit si Kristo? Pero wait lang ha, tingnan nyo, meron si Pablong sinabing ganito sa Efeso. Sa Efeso 1:17, heto po ang dahilan bakit kailangan ng pamahid sa mata. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, na bigyan kayo ng espiritu ng karunungan. Kagaya nung kaninang tinalaki natin, na si Daniel ay binigyan ng skill and understanding. At hindi lang espiritu ng karunungan at ng pahayag upang, lubos ninyo siyang makilala. Yun ang gusto ng Panginoon. Bakit gusto niyang ayusin ang ating pag-aaral o paano natin basahin ang Biblia sa liwanag ng Ebanghelyo. Kaya niya binigay sa Lucas 10:26 para mas lalo natin siyang makilala. At ano pa? Nang sa gayon, yan, ay maliwanagan ang inyong puso. Pero mo linaw, yun ang dahilan bakit niya gustong sobrang bait ng Panginoon. Hindi mo siya pwedeng sasabihin natin, gusto ko nang kilala ang Panginoon. Hindi pa. Marami pa para maliwanagan ang inyong puso. Marami pa matututunan sa ugali niya. Lalo na kapag natatakot tayo. Kapag halimbawa, nagkakasala tayo, minsan, kagaya ng Israelita, lumalayo tayo sa Kanya. Pinipilit natin lumayo. Siya naman ay suyo ng suyo. At yun ang totoo, hindi para tolerate ang sin, kundi para maliwanagan ang iyong puso na hindi siya galit sa iyo, sa kasalanan lang. Upang maunawaan ninyo ang pag-asa. Kaya nga itong AWR, Pamas Palawan 96.9, ay tinig ng pag-asa sa bawat pamilya. Biro mo, para maunawaan ninyo ang pag-asa ng kanyang pagtawag sa inyo, ang kayamanan ng kanyang maluwalhating pamana sa mga banal. Para makita natin, ba't tayo naghihintay? Naghihintay ba tayo ng second coming para abangan kung paano tutupukin ng Diyos ang makasalanan? Yun ba talaga ang greatest aim natin? O baka, ang gusto talaga ng Panginoon ay makilala mo siya ng lubusan. Bagamat walang masamang pag-aaral ng prophecies, Mark of the Beast, ituloy natin. Pero ang pinakadahilan ay para maliwanagan ang puso natin tungkol sa ugali niya. Bakit si Kristo ang iyong dapat tingnan? Bakit siya lang? Wala nang iba? Ito po. Mateo 11:27. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Which is pinapakita niya, kung ano yung Ama, nasa akin na rin lahat ng kanyang pag-uugali. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Take note. Kung hindi mo kilala ang Ama sa langit, siya na Ama sa langit, puntahan mo si Jesus. Doon mo makikilala kung sino ang Ama sa langit. Magagalitin ba ang Ama sa langit? Tingnan mo si Jesus kung magagalitin siya. Ang Diyos ba ay mainit ang ulo pag nagkasala tayo, bigla tayong kikidatan? Tingnan mo si Jesus. Kasi kung ganun si Jesus, hindi mo na kailangan isipin na, ganun talaga Ama. Pero paano kung hindi siya ganun? Paano kung yung iniisip mo tungkol sa kanya ay mali pala?
dahil nasa maling pagbabasa ng Biblia. Sabi ko dito, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga taong nais ng anak na makakilala sa Ama. Ito po ang dahilan bakit tayo nag-aaral o bakit natin gustong suriin ang lahat ng turo ng Biblia. Baka ang totoo na pagbibintangan na natin ang Ama sa langit. Ay, ang problema ito dahil ito'y palo sa akin ng Panginoon. Papaano kung hindi? Papaano kung hindi? Itong mga sakit na to, dahil kasi makasalanan ako. Papaano kung hindi? Papaano kung yun ay dahil lang sa'yo? Dahil ikaw mismo lumalayo sa Kanya. Papaano kung wala siyang nais na paghigantihan ka? Papaano kung ikaw lang nag-iisip mo? Mga viewers, listeners, tingnan natin ang Bible sa liwanag ng cross. Dito papasok, Panginoon, gusto pa kitang makilala. Para maipakilala din kita sa iba at masabi na kung ano ang nangyari sa akin na ginawa ng Diyos sa akin, hindi ako karapat-dapat, ay kaya din gawin ng Diyos sa inyo dahil mahal Kanya. Muli, maraming salamat po sa lahat. Bago tayo magtapos, tayo muna ay mananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa natanggap namin pagpapala. Tulungan na itong mga mensaheng ito ay huwag namin makalimutan na every time magbabasa kami, ang aming iisipin ay, paano nga ba namin ito tinitingnan ng Biblia? Paano namin siya binabasa? Binabasa ba namin ito sa liwanag ng mali namin pag-unawa sa ugali niyo? O binabasa namin ito sa pamamagitan ng buhay ni Jesus? Muli, maliwanagan ng bawat isa at magkaroon ng interest, ilagyan po sila ng interest sa puso nila na masabing, gusto ko makilala itong Diyos na ito, itong Ama na nasa langit na ipinakilala ni Jesus. Upang sa gayong Panginoon, kami rin ay makatagpo ng pag-asa at kapayapaan. Maraming salamat. Ito'y aming hiling. In Jesus' name, Amen. God bless po at maraming salamat.